Okay, so once again, good morning. So, ano ato karon nga ari ka diri sa akong office. Ada ang buli ko sa imo. Ah, mayong aga, Pastor. Nagkanto ko diri sa tinutuyo nga magpa-counseling. So, sino ang pangalan gani? Ang ako ni pangalan si Jidel Caldo, taga Cabancaran City. So, may upod ka? Ikaw lang. Ako lang ni Pastor. So, paano mo nabalaan na diri ang office? Kay namangkot ko sa amon nga kauturan Pastor ko pwede di magpa-counseling. Kung nga nadlukan mo ko sa iban nga magpa-counsel base judge ko nila sa akon nga problema. Bakit? So, ano gid ang imo nga kadto ka diri? Ano gid ang problema? Pwede ba nimo maambatanan? Ano nga tabo sa mga kabuhi? Nang ari ka diri karon sa office. Pastor, ang akong gid nga problema kay miyara akong addiction sa akong nga kinabuhi. Ang nga addiction kay sa pagampang sa mga mobile games, mga online or offline. So, hindi na akong malinawan, Pastor, nga magampang tungod nga addict na ako. Kag kung kaisa hindi na ko ka-worship sa amon nga panimalay, ginagad ako sa akon mga ginikanan. Magkanto man ko pero gahampang ra gyapon, pero ang akong focus wala sa pag worship sa Ginoo, hindi sige lang gyapon cellphone. Kag kun ka isa, Pastor, kung hagaron ako sa akon mga abyan nga maghampang, maentra man ako. So that's why, so hindi na ka dun sa worship kay naka-online gaming ka man. Pastor, nang amo na ako nga ako ang problema. So that's why every night sa hindi pa mo mag-worship, sa ano ginagawa mo? Largo ka sa kadto ka dayon sa games mo or email sa bakada? Pastor, amo na nang kung hindi sila mag-worship ni nanay, kung hindi ko nila pagagaron, hindi ko magkadto. So, pila na imong edad nga nag-start ka nga nag-online gaming addiction nga email? Pastor, 18 years old. Tungod nga nalayo na ako sa akong mga ginikanan. Then nga karon nagstay? Sa Pastor, sa Sipak. Then ka ng school? Okay. So that's why, so sa pag-addiction mo sa online gaming, take aware man ang iyong mga parents ni nga kabalo kang addiction ka na or kabalo sila o wala? Una na, Pastor, nang wala sila kabalo, pero tungod nga nakita na nila nga amo na sige dra focus sa pang kita nila nga na-addict na ako. Kag kung kaisa magsugo sila yung nanay, wala ako na ginapati, napabayaan ko na lang, gambal ko sa ilang karon na bala, gampang pa ko di. Daw pa ko ginawa So that's why kung every night when ka ma-start sang game aras alasay tapos kaon or tapos kaon, Pastor, muna na ma-charge lang ko. Tapos sampang naman lubat na may iba nangyara ko sa cellphone, lubat isa naman. So that's why so pila ka oras nga imo magamit nga kung mag-start ka sa Mobile Legends so sa online gaming, ano nga pila ka oras mabilar ka or pila ka oras nga matulog ka? Kung kaisa, Pastor, ang pagampang ko, hindi ko nagkurma orasan daw bilog nga adlaw, sige na lang ko hampang. Kung kaisa magkaon ko hampang gyapon. So may time guro ka nga, for example kada hampang ka sa Mobile Legends, upod sa mga barkada mo, gagahod man ka mo o sama silent na ka mo or gagahod mo, Pastor, kay kasi nadyaman tungod sang kasadya hindi mo na tatapan ako ano na oras. So hindi ka mo maka-disturb sa inyong mga silingan sa inyong neighbors? Kung kaisa, Pastor, nakaka-disturbo man isang gabi na sige lang gyapon ginasinggitan na kami sa among katupad balay. Grabe no, taga imo mga friend taga diin man layo man sila online lang o may arama kami of the night, Pastor, tapos ang iba na naman nga upod
ng mga classmate ko sa una sa high school. So nagka-chat kami gyapon nga man ampang nga pastor. So imo mga ginikanan gatawag po sa imo, gasiling sa imo nga yuntat mo na ang pag-game sa online gaming, may gahambal man imo mga parents na. O pastor, gambal sila pero wala ko sila gyud pinapamatian. Grabe no. So that's why ari karon diri kay gusto ka magpa-counsel tungod kay your addiction sa online gaming. Pastor. So it's a very normal gina sa aton nga kabuhi kay as a human being. Now, ano gid ang ara sa imo nga pamimsa karon nga nagkadto ka diri ano imo plano? Nga nagkadto ka diri sa office na about sa online gaming. What do you think mo karang ano ang ano purpose nga kadto ka diri? Ano imong kubrahon? Tapos tuyo gid pastor nga nagadto ko sa imong opisina kay gusto ko nga masolusyonan ini nga problema kay kita mo sa kon nga lawas nagiwang nako wala na ko gana magkaon kada isa daw nakiga na lang ko sa akong ginikanan kan ginasaway ko ginabatuan ko sila so ako na realize para sa pastor nga sang may isa ka ginikanan niya nakita ako ila bata nga malipayon so na realize ko sa akong kinabuhi nga may ara ako ulit ako nga problema wala ko lang nakita pastor pero sa nakita ko niya nga isa ka bata nga nagako siya ginikanan nagitulog gid ang luha ko pastor nga wala ko gali na palangga ako nga ginanan tungod sa akon nga mga addiction. So that's why lugar amo na ang mga parents na gaway nga ginapansin. So sa mga pag-eskwela nimo naka-apekto ba ini sa grado mo or na may na-failure ka o pastor na sige ka absent? Sige absent ko mag-eskwela ko sa isak semana kaduwa lang isa na lang gid so naga ka-advise man sa akon mga teachers nga kon sigihon ko ma-failure gid ko so na-failure gid pastor so mo na nga nagkadto ko dire bangon nga gusto ko nga so grabe no di basta nga problema ni para mag-handle sa mga kabuhi na madula gid nga addiction. So sa isa ka bulan pila ka Sabado nga hindi ka makasimba sa isa ka bulan kung kaisa pastor ng kaisa lang sa isa ka bulan kaya tungkol sa addiction sa Sabadong adlaw sige lang ang panglagaw so karon sa grupo so what do you think karon kung gusto nimo nga kadto ka diri nga handle mo imong kabuhi gusto ka na magbag-o ano imong solusyon sila nga madula na malimitahan nimo ang imong nga paggamit ng cellphone na dapat nga ano imong obrahon nga sa imong mga friend nga hindi ka na ma-addict so pwede kaya ba mo i-cut off ni and then ibaligyan mo imong cellphone so ano imong solusyon karon samba lang ano imong solusyon nga para ma-handle nimo ang imong nga kabuhi para nga avoid sa addiction sa online gaming ano imong solusyon karon? Sa ka tinutuyo pastor nga ipadala ko sa ginikanan sa ako na ginikanan diri sa Salinas Eskwelahan hanggang nga malikaw ko sa mga hampang sa mobile games kag wala sila galit na bala pastor nga pag-abot ko diri nasigi ko lang gid gyapon so may time pastor nga nagaka-depress ako sa akong kinabuhi kay isa ko maperde ko sa hampang ginalampos sa akong cellphone pero wala man kakaguba pastor bakod kayo ang cellphone isang ginalampos na pero nag-aabot din sa ako na kinabuhi nga may paginulsol din sa ulit sa ginasaway sa ako na ginikanan pero wala ako lang ginapamatian may ara sa pastor nga nag-attend ko sa week of prayer sa Eskwelahan nang ako na-realize nga tungod sa mga addiction sa kinabuhi nyara gali nga mga dili nami nga sige lang cellphone magdasig ka masakiton magniwang imulawas so na-realize ko sa akong kabuhi pastor nga gusto ko pa maglabig sa sige nga kalibutan kamaupod na ako na ginikanan. Okay, good. So
amo na imong solusyon. So ako lang ma-advise sa imo for counsel. Number one, tagaan tika og mga tips nga paano nimo handle ang mga kabuhi nga during sa iyo undergo sa online gaming. Number one is limatahan gini mo ang paggamit sa cellphone. Before magamit ang cellphone, una, read the Bible gid. Ang pinaka-importante, read the Bible para madula sa imong mind ang mga past mo nga ga-addict, ma-addict ka naman, basa ka sa Biblia, madula. Sa ikaduha, support ka sa mayang people nga maghatag sa internet sa imo nga camping, mag-join ka camping para nga madula ang online games sa imong mind. And then katatlong tips nga ako ihatag sa imo para nga i-apply mo ni sa tapos nga session karon. Number one is pwede nimo i-cut off ang communication sa imong mga barkada. Only solution gid nga i-cut off nimo ang imong communication sa barkada. Pag mag-chat sila, nga gudula ta din kay hindi na pwede kay gusto na ko nga magbago, and then hindi na ako mag-game sa Mobile Legends, and then ako nag-aan sa apps. Okay, tama na ikatatlo. Kaduha, sunod nga tips na akong ihatag sa imo, hinahanglan yun na tulog sa'yo. Kaya muna nga sometimes nadula na sa atong mind, and then daw ang atong nalawas na tubig sina focus abi mo damo ba kay napatay sina nga abot sa online kung tanaw to social media karon damo kay napatay sina. Pero may iban man ng mga tao nga nakaagi sila ini nga problema, pero ila man na overcome kag nakadto sila sa unahan sila mga future nila. Nadula na gid na klase ng mga butang nga makapatag sang unhappy or hopeless sila ang kabuhi. So sunod sa mga tips nga imo pagkasundon nga para madula sa imo, i-pray ang pinaka better gid, pray to the Lord. Amo ni pinaka the best nga pagampo nimo sa Ginoo nga Lord. Kuabala sa akong mind ang amo sini nga paagi Lord nga gusto na ko mosimba. Gusto na ko Ginoo nga magupod sa akong family. Gusto na ko Ginoo nga magupod sa mga batan-on, mag-proceed. Kay amo ni ang pinakasagabal sa akon nga kabuhi nga kung ma-apply ni sa akon, hindi ko ka-focus sa proceed, baliwalaan ako. Gusto ko na magbago. Sa kinahanglan may ara kita sa commitment kita. Kay sa akon nga hindi gid basta nga may ara ang problema, mag-counsel ka. Hindi ba dayon nga boss madula din ang aton nga pagpangita sang solusyon, organized ni siya is just like proseso ni siya. Hindi ka rekta nga kato ka sa 10-9, dapat sunod ka sa 1-2-3, step by step ba, doghagdan na siya. Makalabot na ka sa 10 nga stage, dito ma-realize nimo nga na change na gali ko, may nagig ang solusyon sina atong pagabuhaton pud sa bulig sa Ginoo. Muna ang pinaka solusyon. So normal gina tanan nga mga tao damo diri nag-counsel sa akon, no? Kung may nagbalik man nga mga tao nga nagpa-counsel sa akon na nagpasalamat sila tungod kay ang akon gihatag sang mga pag-advise counsel nila, ila man gin-apply ng mga method. So praise the Lord. Amo sina, so salamat kay sa imo nga pagkadto diri. I hope nga ini nga mga butang nga akong karon nga gihatag sa mga gamay lang nga tips nga ma-apply nimo sunod nimo nga pagbalik diri kung ano ang resulta kung na-change na magyud ang imong mind. So thank you very much. So okay lang sa imo nga maghatag ko sa prayer, and then tapos ni madina nga makapuli. Let us pray. Sa sini nga pion Ginoo, kami nagapasalamat sa imo ari karon si Gideon Caldo. Grabe gid iya Ginoo nga ako nga problema. Bisan gani sa iya nga pamilya, nag-struggle man ang iya nga parents, iya nga mama at papa nga sometimes sa nag-eskwela diri sa Central Philippine Adventist College. Nga dala niya Ginoo ang mga suffering, mga anxiety sa kabuhi. Grabe sa ka-addiction sa paggamit sa cellphone. Dagani ako nakita Lord nga doon na gid sa prinsipyo nga gusto siya magbago. Gusto siya Ginoo nga mabulig siya sa iyang nga parents nga mga lagad kanimo, tapos tanan o Dios nga biyaan niya ang iyang mga addiction sa kabuhi. Tatlo ang cellphone ang mahimo Ginoo nga nakaplano unta isa ra ang cellphone. Dapat Lord ka magalantaw sa iyang kabuhi kanang sitwasyon niya. Ang tanawon nga isgutan karon or talk about sini nga counsel, namon ma-apply ang mga strategy paano namon handle ang mga kabuhi sa insakto nga paagi. Kag may ara kami limitasyon sa paggamit sa social media. Is normal Lord, gamit kami sang cellphone sa communication sa mga parents, loved ones, but ini nga situation wala sa mga telepusoon
nga ini nga mabungahon kag malipay ka nga mag-alagad. Tabangi siya Ginoo nga unta nga may ara ang encouragement sa iya nga talipusoon sa mga batanon, sa mga elders, tanan nga mga mabulig sa iya, ikaw mga bulig sa iya, wala Ginoo ang mga tanan nga mga kaluyahon. Buligi sa iya kay sumala sa imong saad sa Matthew chapter 10 verse 28, come to me and I will take your rest. Amo ni nga saad Ginoo nga kung may ara ka mga problema sa kabuhi, apan magaduol kami sa imo kay ikaw mga bulig sa amon kasi ni makahatag sa kinabuhi wala sa katapusan. Salamat sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So, okay, salamat sa sa Pastor, imong sa God bless sa imong advice. journey. Kabay pa nga akong gini ma-overcome ng mga challenges ako na kinabuhi. So, Pastor, no, salamat gid sa inyong mga pag-advise sa akon. Kabay nga mga yatong advice akong gid mapigap. Salamat gid Pastor. Okay, once again, salamat. Welcome. Okay, God bless. Pila ka nito ako. Sige nga pala, pila. 16, okay na ni? Okay na 16, ako na ito